na pinahiram po ng buhay at ng kalakasan, kaya tayo po ay naririto dito po sa banal niyang gawain. So, wala naman pong bago. Pero bago po sa paningin ko meron. Matagal-tagal po tayo hindi nagkita-kita mga kapatid. Tayo po lahat ay welcome po sa banal na gawain po ng ating Panginoon. So, para po sa mga gagamitin, nakita naman po siguro niyo sa GC, no? Alam naman po ng bawat isa kung ano po yung tungkulin natin na itinalaga ng ating Panginoon na tayo po itatayo dito sa kanyang banal na pagdito. So para po sa maikling exhortation, ang ibinigay po sa atin ng Panginoon ay matatagpuan po sa aklat po ni Jeremias. Sa Jeremiah po, 29:13. Ito po sa Tagalog. Sabi po rito, at inyong hanapin ako at masusumpungan kung ninyo nga hanapin ako ng buong puso. So, hindi po ba? Napaka pinagpala po ng reminder sa atin po ng Panginoon na kung nga hanapin daw po natin siya, siya po raw ay masusumpungan natin. At kung hanapin po natin siya ng buong puso. Hindi po ba? If you seek me with all your heart, you will find me. Sabi ng Panginoon. Ano po? So, sa paanong paraan po ba natin hahanapin yung ating Panginoon? Napakaraming paraan po, no? Para hanapin natin ang ating Panginoon. Pero dito po, papansinin natin yung buong puso. Kasi minsan po, hindi po ba, halimbawa, sa hanapin natin sa panalangin, kakausapin natin yung Panginoon, yun po kaya ang panalangin natin ay buong puso nating hinahanap ang Panginoon. No? Ang Diyos ay hindi po mahirap hanapin. Yung pong ating Panginoon, kung buong puso po natin siyang hinahanap. No? Halimbawa na lamang po itong istorya po na hindi na po natin nilalayo. Karamihan naman po, halos tayong lahat ay alam naman po natin kung paano po piniligtas ng ating Panginoon ang mga Israelita mula po sa pagkakabihag nila sa mga Egyptyo. Ano po? Yung mga Israelite, 430 years na sila po ay naging alipin. Gaano katagal yun, ano? Hinango po sila ng ating Panginoon. So, tingnan po natin mabuti. Tingnan po natin mabuti doon sa eksena o sitwasyon na kung saan naroroon na po sila sa Red Sea. No? Noong sila po ay naroroon na sa Red Sea, ito pong mga Israelita na ito, paparating naman po, nagbago po yung isip ng Pharaoh. Yung paraon, yung haring paraon, ano? Nagbago po. Muli silang kukuhanin para maging bihag ulit. Kaya sila lahat ay lahat ng mga mga alagad niya. Muli silang pinuntahan yung mga Israelita para ibalik sila sa Egypto, no? So tignan natin mabuti doon sa eksena na kung saan napakarami naman daan, ano? Napakaraming pwedeng daan. Bakit doon pa sa sitwasyon na kung saan wala na silang lulusutan? Doon pa sa Red Sea, sa dagat, wala na silang tatakbuhan. Kumbaga, wala na, close door na, kumbaga. No? Dead end, yan. Ano ba? No? Bakit doon pa? Napaisip kayo ba sa istorya na to? Bakit doon pa? Lord, tinakas mo na nga kami. Tinakas mo na nga kami sa Egypto, sa aming pagkakaalipin. So, tingnan natin yung pinakamalalim na ginawa ni Moises doon sa sagutan nila, doon sa mga Egypto, sa mga Israelita. Siguro kaya dinala mo kami rito dahil napakarami nila eh. No? Napakarami nila. Siguro dito mo kami papalipin, no? Kasi baka hindi kami kasya doon kung sa Egypto, no? Kung kami lahat papatayin, hindi kami kakasya. Kaya dito kami sa ilang, dito sa disyerto, doon mo kami dinala. Para dito kami ipapatay. Sabi ko, no? Pero ang sabi ni Moises, masdan ninyo ang gagawin ng Panginoon. Amen. No? Dito makikita natin yung buong pusong ginawa ni Moises, iniyak niya sa Panginoon, hinanap niya ang Panginoon para makagawa ng paraan kung paano lulusot, kung paano sila makakatakas doon sa mga Egyptyo na humahabol sa kanila.
Ano yung ginawa niya doon sa istorya? Hindi po ba? Nakita niya yung dagat na pula, yung Red Sea. Amen. Sinong tao makakagawa nito hahatiin mo yung dagat? Wala, di ba? Amen. Pero ang Panginoon natin, tingnan mo, sabi niya, Moises, yung tungkod mo, ilagay mo sa taas ng dagat at mahahati yung dagat. No? At tapos, nakatawid yung mga Israelita. Ibig sabihin, nakalusot sila doon sa mga umahabol sa kanila. No? Tingnan natin sa buhay natin. Bawat isa sa atin, siguradong merong mga harang pa. Merong mga dagat na pinagdadaanan tayo. Amen. Meron sigurong mga maaaring mga problema natin, mga pagsubok sa buhay natin, mga gusto natin sa buhay na hindi pa natin nakukuha. Diba? Yung mga plano natin na hindi pa matuloy-tuloy. Ito yung nagiging dagat. Pero tingnan natin, ano yung sabi? Hanapin ang Panginoon ng buong puso at siya ay masusumpungan. Diba? Doon sa sitwasyon na hirap na yung kalooban ng mga Israelita, ang ginawa ni Moses, talagang one and one. Lord, ipakita mo yung kapangyarihan mo. Amen. Kaya mga kapatid, ano man yung dagat ng buhay natin, yung nagiging hadlang, para hindi tayo makatawid doon sa maganda. Kasi nung dumating sila doon, may magandang plano kasi ang Panginoon. Yung pagtawid nila, napakaganda ng pinalalagyan ng mga Israelita. Kaso yung mga Israelita, medyo matigas talaga ang ulo. Kasi parang Amen. tayo, Amen. minsan, Lord, kapag meron tayong mga gusto, nagawa na, meron pa na naman panibago. Kaya ang nangyayari, tayo rin ang gumagawa ng dagat o yung Red Sea ng buhay natin. No? So, ang tinuturo ng Panginoon, hanapin natin siya Amen. ng buong puso para malampasan natin yung Red Sea, yung dagat ng buhay natin. Nakakuha po ba niyo Amen. yung, nakakuha niyo yung punto? Di ba lagi po natin naririnig, ano? Sinlaki man ng barko, Amen. yung problema natin. Amen. Gagawa ang Panginoon ng sinlaki ng dagat na solusyon. Amen. Sa pagkakataong ito, sinlaki man ng dagat ang problema natin, gagawa pa rin ang daan ng Panginoon Amen. para malusutan natin Yes, Lord. yung mga problema ang pinagdadaanan natin. Okay. Ang gusto lamang po ng Panginoon, hanapin natin siya ng buong puso. Sa Diyos lang po ang kapurihan. Tinatawagan na po ang music team para po magpaawit. Amen! Pinagpalang umaga po sa ating lahat. Napakaganda po mga kapatid. Ang mensahe ng ating Panginoon na po sa ating Kuya Obed. Amen? Seek me and you will find me when you seek me with all of your heart. Amen? Alam nyo mga kapatid, sa araw-araw, minsan na ginawa ng Diyos sa ating buhay, pakiramdam natin minsan wala ng pag-asa. Amen? Pero palagi po tayong pinapaalalahanan ng ating Panginoon na hanggat may buhay, hanggat may Kristo tayo sa ating mga puso, mga kapatid, mayroon tayong pag-asa. Amen? Praise God, oh, hallelujah. Narito po tayo mga kapatid upang ibigay ang pinakamataas na papuri sa ating Diyos na buhay. Awitin po natin ang ikaw, ako, mahal niya tayo. Oh, oh. Mahal niya tayo, kaya't ako'y narito. Nais niya malaman mo na ikaw ako.
ako ay mahal niya. For the next time, ikaw ako, mahal niya tayo. Kaya't ako'y naririto, kahit na malaman mo na ikaw ako. Mahal ni Kristo, sa pag-abot ng iyong kamay, hindi mo ay nakatanaw. Darama ko ang tunay na ikaw ako ay mahal niya. Na ikaw ako ay mahal niya. Na ikaw ako ay mahal niya. Hallelujah. Yes. Ano ba sila? Kaya patuloy po natin purihin ang ating Panginoon. O yes, Panginoon. Angat namin ang iyong presensya, O Diyos. Ikaw, laman ang aming puso't isipan, Panginoon. Ikaw ang aming hilig at aming pangakawit. Come on, church, sabay-sabay po natin awitin. Ikaw ang himig. Ginoon, ikaw ang himig ng awit ko. Ginoon, hangat ko ay presensya mo. Ikaw ang laman ng puso't isipan. Sa'yo lamang magpakailanman. Pag-ibig ko sa'yo'y inaalay. Panginoon, Panginoon, ikaw ang himig ng awit ko. Panginoon, hangat ko ay presensya mo. Ikaw ang laman ng puso't isipan. Sa'yo lamang magpakailanman. Pag-ibig ko sa'yo'y inaalay. Mga church, na ikaw. Dahil ikaw, yes, Panginoon, ang bawat bukas ko, wala nang iba pang inaasam, Jesus, kundi ikaw. Sa'yo ang puso ko, lahat sa buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. Jesus, ikaw ang buhay. Jesus, ikaw ang buhay sa mundong ito. Sa bawat sandali ako'y iyong-iyo. Ikaw ang laman ng puso't isipan. Sa'yo lamang magpakailanman. Pag-ibig ko sa'yo'y inaalay. Dahil ikaw, ang bawat bukas ko, wala nang iba pang inaasam, Jesus, kundi ikaw. Sa'yo ang puso ko, Panginoon. Sa'yo ang puso ko. Lahat sa buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. Jesus, ikaw ang buhay sa mundong ito. Sa bawat sandali ako'y iyong-iyo. Ikaw ang laman ng puso't isipan. Sa'yo lamang magpakailanman. Pag-ibig ko sa'yo'y inaalay. Roger! Dahil ikaw ang bawat bukas ko, wala nang iba pang inaasam, Jesus.
po natin ang ating Diyos. Ang madami silang nagkakilang makapangyarihan sa lahat. Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Panginoon, sa lahat kami po'y nagpapasalamat o Lord God sa aming panibagong buhay sa araw na ito, Lord. Salamat po sa taglay na kalakasan at kasiglahan na aming natanggap mula sa inyo. Panginoon, kami po'y nagalak sa araw na ito. Lord God, na kami patuloy ninyong iniingatan na Lord God. At nandito po kami, Lord. Panginoon, salamat po. Nandito po kami upang purihin at sambahin ang inyong banal na pangalan. Lord, salamat po. Muli po kami nagalak na kami po'y makapagkinig ng iyong mga salita, O Panginoon. Salamat po sa aming pastor ng Grace na ipit sa araw na ito, Panginoon. Lord, pagpalain niyo po siya. Bigyan niyo po siya ng kalakasan at kasilahan, O Panginoon. At kataluluhan at karunungan, Lord, na magampanan niya ang banal na tungkulin na ipinagkaloob mo sa kanya. Panginoon, Lord, kami po'y nagpapakumbabang lumalapit sa inyo. Yes, O Lord. Pakilinisan niyo po ang aming puso't isipan Siya nga. upang kami maging karapat-dapat na magpuri at magsamba sa inyong banal na pangalan. Hinihiling po namin, O Panginoon, ang banal na Espiritu. Yes, Lord, the Holy sa araw na Spirit. ito. Yes, Lord. Bakit na, O Amen, Panginoon, Holy Spirit. samahan kami na tulungan, maunawaan ang iyong salita, O Panginoon. Amen. Na ito'y magbigay kalakasan, Yes, O Lord. Panginoon, at kaligtasan sa bawat isa. Salamat po, O Diyos. Dininig niyo po ang aming panalangin. At Thank lahat you, ng Lord. ito ay aming dinalangin sa pangalan ni Jesus Cristo na tumanap ng aming takilang nagpapintas. Amen. Amen. Puri ng Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang ating kumbasa matatagpuan po sa Marcos 12:29-31. Ang sabi po, sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Purihin ng Diyos. Amen. Hallelujah. Amen. Tuloy po tayo magpuri sa aming Panginoon. Yes. Bigyan po natin awitin ang ikaw pinahanap ko. Kung tayo mahiya mga kapatid, bigyan po natin ang ating best para sa ating Diyos. Ang umawit at ang puri sa iyo. Hey! Aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo sasamba. O Diyos, purihin ka. Dakila kang talaga. Pagkakabay! Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. At wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagat sa karanang kasiyahan. Tunay na nadarama ko. Banal! Ang banal na tahanan ko. Hinahanap! Hinahanap ng puso ko. Kaligayahan, ligayang piling. Sa'yo ko lang nalaman. Ako'y maraya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay ko ito. At wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagat sa karanang kasiyahan. Tunay na nadarama, ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. At wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagat sa karangang kasiyahan. Tunay na nadarama ko. Tayo muli ay umawit mga kapatid! Umawit! Ang umawit na pagpuri sa'yo. Aking tugon sa pag-ibig mo.
tunay na nadarama mo. Hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Sumasamba sa'yo, sagasagahan lang. Kasiyahan ang tunay na nadarama ko. Amen! Hallelujah! Ang banal! Ang banal na kahanan mo, ang hinahanap sa puso ko. Kaligayahan
Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa Gawa 14, sa Gawa 14, verse 17. Ngunit hindi nagkulang ang Diyos sa pagpapakilala sa kanyang sarili sa mga tao, sa pamamagitan ng kanyang mabubuting gawa. Binibigyan niya kayo ng ulan at mga ani sa takdang panahon. Masaganang pagkain ang ibinibigay niya sa inyo para matuwa kayo. Amen. Ganon kabuti ang ating Panginoon. Kailanman ay hindi siya nagkulang sa ating mga pangangailangan. Hindi ba't sapat na ibalik natin ang kapurihan para po sa ating Panginoon? Oh, hallelujah! Pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Panginoon natin ang Panginoon. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Yes, Lord. kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, tinibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang sasambahin, sa higit man ay mapiling, Jesus. Lagi natin ang presensya ng Panginoon. Kahit may suliranin man, lagi kang aawinan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Sa taon na natin ating Diyos na buhay, ibigay natin ang the best na papuri. Ikaw lang ang sasamsamin, pati ikaw ay mapiling, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila at tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Wala
Yakapin natin yung presensya ng ating Diyos. Sa ating pong pagpupuri, pinaparangalan po natin ang ating Panginoon sa umagang ito. Isuko natin sa Diyos ang lahat. Hindi natin kaya. Subalit ang Diyos ay may magagawa sa ating mga buhay. Kaya marapat lamang na ating siyang dakilain sapagkat siya'y dakila sa lahat. Oh, hallelujah. Buhay ko'y nakalaan sa'yo, Panginoon. Gamitin mo habang may panahon. Dahil inabuho sa dusa. Bigyan mo ng bagong pag-asa. Puso ko'y nagpupuri sa'yo, Panginoon. Walang humpay ang pasasalamat. Walang humpay na ihahayag. Itaas dakilang ngalan mo. Sabay-sabay, sasabahin Kita, pupurihin kita. oras na bawat Bawat oras, sa bawat araw. Aking ihahayag, Aking isisigaw, dakila ka, dakila ka, O Diyos. sabawitan natin ating Panginoon. Dahil ito yung presensya ng ating Diyos. Buhay ko'y nakalaan sa'yo, Panginoon. Gamitin mo habang may panahon. Dahil inabumo sa dusa. Panginoon. Binigyan mo ng bagong pag-asa. Sabay-sabay tayo magpuri. Puso ko'y nagpupuri sa'yo, Panginoon. Walang humpay ang pasasalamat. Walang humpay na ihahayag. Itaas mo Sasabahin kita, pupurihin kita. Bawat oras, sa bawat araw, aking ihahayag, aking isisigaw, dakila ka, dakila ka, O Diyos. Sasabahin kita, pupurihin kita, sa bawat oras, sa bawat araw, aking ihahayag, aking isisigaw, dakila ka, dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Dakila sa lahat!
Jesus Lord! Hallelujah! Jesus, hallelujah! Amen! Hallelujah! Hindi natin palakpakan ang ating Panginoon. Hallelujah, Lord! Amen! Para umaga po sa bawat isa na narito. Oh, hallelujah, hallelujah. Tunay nga, Ama, na dakila ka, Panginoon. Wala kang katulad, Panginoon. Patuloy ka namin pupurihin, patuloy ka Yes, namin amen. dadakilain, Amen. Panginoon. Amen, Lord. Ama, hindi sapat ang mga oras na ito upang papurihan ka. Ngunit Ama, tanggapin mo ang aming papurit pagsamba sa iyo, Lord. Amen. Hallelujah. Ama, sa Hallelujah. pangalan ng aming Panginoong Jesus, Hallelujah. narito kami, Panginoon, upang purihin ka, pasalamatan ka, Panginoon. Amen! Lord, patuloy na dinadalangin namin sa iyo ang buong araw na ito, ang buong Yes, gawain Lord. mo, Amen. Panginoon. Na mapapurihan ka Yes, namin. Lord. Amen. Ikaw lamang Hallelujah. ang balik taas sa aming kalagitnaan. Lord, wala kaming magagawa kung wala ka sa amin, Yes, Panginoon. salamat mo, Lord. Patuloy kami nagpapakumbaba sa iyong harapan. Lord, patuloy na idinadalangin ko sa umagang ito, Panginoon. Buksan mo yung isip-isipan, yung puso namin, Panginoon, yung spiritual na puso namin, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord, na maunawaan ang iyong mga salita. Panginoon, hindi lamang tumatak sa puso namin, hindi Amen. lamang Yes, tumatak, Lord. Amen. Panginoon, sa isip Siya nga namin, po, Lord God. kundi maisapabuhay namin ito, Amen. Panginoon. Malakaran namin ito, Panginoon. Ama, hindi kami lilisan ng panambahang ito, Ama, na hindi namin daladala, na hindi namin maisapapabuhay ang iyong mga salita. Yes, Lord. Hallelujah. Lord, huwag mo hayaan na lilisan kami rito na tulad lamang ng pagpunta namin dito, Panginoon. Yes, Lord God. Hallelujah. Lord, punuin mo yung puso namin, Yes, Panginoon, Lord. ng Amen. pag-ibig na nagmumula sa iyo, Panginoon. Yes, oh Lord. Amen. Hallelujah. Lord, Thank you, Lord. pag-ibig na nagmumula sa iyo na Yes, walang Lord. hanggan, Amen, Lord. Panginoon. Hallelujah. Na hindi ka namimili, Panginoon. Hallelujah. Lord, dinideklara namin ang katagumpayan Yes, ng yes, iyong amen. gawain sa araw na ito, Thank you, Lord. Panginoon. Sa buong Church Beres, Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Lord, aming tinatalian, Yes, Lord Panginoon, ang God. mga Jesus' name. espiritu, In the name of Jesus. ang espiritu ng galit, Jesus' ang name. espiritu ng puot, Destroy you in the name walang of Jesus. pagpapasakop. Jesus' name. In Jesus' name. Jesus' Wala name. kang katapatan sa mga anak ng Rebuke Diyos. in the name of Ang Jesus. aming kinakalagan, Panginoon, Destroy you. ang puso na mapagpakumbaba. Amen. Pusong nagpapasakop. Amen. Puso na punong-puno ng Amen. pagmamahal, Yes, Lord. Panginoon. Amen. Lord, sa iyo lamang ang pinakamataas na papuring pagsamba at pagluwalhati. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Pinagpalang umaga po sa ating lahat. Amen. Bagamat may konting proseso dun sa ating salita ng Panginoon, pero walang makakahadlang. Amen. Hallelujah. Okay lang po kung pindutin na lang sa inyo sa lawa. Kahit or na lang mag-remote. Nakaman. Pwede lang naman. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Ayan, pwede pa tayo ulit tumayo? Pwede ba natin basahin sabay-sabay ang salita ng ating Panginoon? Amen? 1, 2, 3. Sumagot si Jesus. Marcos 12:29, 30 to 31. Sorry. Okay. 1, 2, 3. Sumagot si Jesus. Ang pinakamahalagang kautusan ay makinig kayo. Israel, ang Panginoon at ang Diyos, ang Panginoon ay iisa. Ibigin ninyo ang Panginoon ninyong Diyos ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, ng buong kalakasan. Ito ang ikalawang kautusan.
Ibigin ninyo ang inyong kapwa gaya ng inyong sarili. Wala nang iigit na nakapila kaysa sa mga ito. Amen. Palakpakan natin yung Panginoon. So, pinagpalang mapagmahal na umaga po sa ating lahat. Tignan mo yung katabi mo. Kulang ng pagmamahal yan. Pupunuin naman ng Panginoon yan. Kalma lang. Amen? Kaya nga po, sabi ko ganun, hindi na 10 yung utos ng Panginoon, di ba? Ganun tayo kamahal ng Panginoon. Ayaw niya na mahihirapan ka pa. Bagamat 10 yun, napakarami, di ba? Meron ba tayong nasusunod? Hello? Amen. Usog ko lang po ha. Amen. Hindi okay lang? Amen. Kaya po yung, nilagyan ko po siya ng title na To love God is to love your neighbor. Tignan niyo yung katabi niya. Yan yung neighborhood. Amen. Ayan. Ang tip po natin ngayon, don't wait for the season, do it for the reason. Kanina doon pa lang sa awit, no? Sabi ko, may panahon talaga. Hindi pwedeng weather lang po ang pag-ibig. Hindi pwedeng season lang yan. Hindi ka pwedeng yung star for all season. Di ba? May mga ganon. Pero sa Panginoon, sabi niya ganon, don't wait for the season, do it for the reason. Amen. Ang hirap pag ang pag-ibig mo season lang. Parang kontrata lang natin yan dito. Ngayon, fresh ka pag umuwi ka ng Pinas. Iba ka na, di ba? Hello? Amen. Ayan. If Jesus asked you, not tomorrow, not in Christmas, or in your birthday, but now, do you love me? Yes. Kung maaalala po natin, palakpakan natin yung Panginoon. Parang malungkot kayo pag-ibig yan, pag-ibig. At kung maalala po natin, meron po sa John, na si Simon Pedro tinanong ng Panginoon. Sabi niya gano'n, Simon Pedro, mahal mo ba ako? Diba sumagot agad si Simon Pedro? Opo, Panginoon, mahal ko po kayo. Sabi niya gano'n, pakainin mo ang mga batang tupa. Pero bakit nagtanong ulit si Lord? Sabi niya, Simon Pedro, mahal mo ba ako? Nagtataka si Pedro. Sumagot naman siya ulit, opo, Panginoon. Sinabi ng Lord sa kanya, alagaan mo ang aking mga tupa. Pero tinanong siya ulit ni Lord. Sabi niya gano'n, Simon Pedro, mahal mo ba ako? Bagamat yung puso ni Pedro nagtataka. Tignan mo yung puso mo, baka nagtataka ka na rin. Bakit pa ulit-ulit kang tinatanong ng Lord? Mahal mo ba talaga siya? Sagot ni Simon Pedro, opo, Panginoon. Sabi niya gano'n. Sagot ng Panginoong Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Bakit 2 beses kailangan kumain? Yung isa, yung una, kung mapapansin nyo, batang mga tupa. Yung huli, yung pangalawa, alagaan. Bila po sa ating mga Kristiyano, ito pong ginagawa natin ay isang paraan ng pagpapakain sa mga tupa. Hindi lang, alam natin yan, Matthew 4:4, hindi ba? Hindi lamang sa tinapay, nabubuhay ang atin, di ba? Amen. Amen? Amen. Kaya pumpisa natin sa kwento. Introduction Amen. pa lang tayo. Amen. Amen? Meron po ako dito 500 real. Sinong may gusto? Diba? Gusto mo. Diba, nakaraan lang, season natin na Ramadan, hadiah. Marami yung buhay na buhay. Kaya marami ngayon wala ata. Kasi wala na yung hadiah. Amen. Sa akin ng ganun, maaaring yung iba narinig nyo na, pero iba to. Yung 500, sinong may gusto? Amen. 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 Pero yung 500 na yan, kapag nilabukas ko, gusto nyo pa rin? Amen. Amen. Eh, dinabak-tapakan ko pa siya. Amen. Gusto nyo pa rin? Amen. Dahil ano? Dahil ano? Mahalaga siya. Maraming mabibili, di ba?
maraming mababayaran. Lalo na yung mga bayarang ilaw, may pambayad na tuition. Malaki na to sa Pilipinas, hindi siya 1,000. 500 riyal. Pero pag nabaryahan, at unti-unti nang nauubos, nadudurog, baryang-barya na, hanggang wala na siya. Ano na mangyayari? Resibo na lang? Kwento na lang siya. Minsan parang ikaw. Nauubos ka na, natudurog ka na, hanggang walang-wala ka na. Parang yung tao, may hangganan yung pagmamahal. Sabi nga, mahal mo lang ako kasi masaya ka. Mahal mo lang ako kaysa may napapala ka. Ay, ang sakit. Mahal mo lang ako kasi ginagamit mo lang ako. Diba? Parang siyang 500. Hello? Gusto nyo maging 500? O gusto nyo lang yung 500? Kapag naubos ka na, alam mo yung umpisa pa lang, buong-buo ka. Pero pag naumpisahan ka ng mabawasan, sino yung may araw-araw may 500? Yung hindi talaga nawawala ng 500. Pinagpala. Lagi na 500. Amen? Sinong may gusto? Amen? Pinagpala, no? Sinong may gusto ng piso? Nilakihan ko na yung piso ko, ha? Para makita nyo. Diba? Ayaw nyo agad sumagot. Kasi wala na siyang halaga. Kahit candy sa Pinas, hindi mo na siya maibibili. Kasi 3-5 piso na ang candy. Ano na lang ang ginagawa? Ang bata po ngayon, hindi na siya nanghihingi ng piso. 20 na. Wala nga nanghihingi ng 5 eh. Wala nang mabibili dyan. Diba? Ganun po. Na lang, wala na siyang halaga. Pero pinsan, masakit isipin na yung 500, buong-buo siya pero bandang huli, durog ka na, wala ka na. Kwento ka na lang. Pero ang piso, kahit nagsimula ka sa maliit, pag unti-unti kang nadadagdagan, hanggang mabuo yung 99, mahalaga na. Hello? Bakit ba yung 99 natupa? Yung 100 natupa? Meron naman siyang 99, yung isa lang yung nawawala. Anong sabi niya? Ganun. Iiwan niya yung 99 para lang dun sa iisa. Kasi hindi sila mabubuo hanggat wala yung isa. Parang ikaw, hindi buo kapag wala ka. Pero hindi pwedeng siya yung bubuo sa'yo. Iba yun. Kaya dapat, hindi baling maliit ka lang. Hindi baling maliit lang yung portion mo, pero ikaw yung bumubuo doon sa kabuuang malaki. Kaysa ikaw yung umpisang malaki, pero ikaw yung nawawala. Hello? Kapatid, tignan mo yung katabi mo. Sabi mo, mahalaga ka. Alam niyo mga kapatid, introduction pa lang tayo. Amen. Nais ko lamang po ipakita sa inyo kung gaano ba kahalaga yung pag-ibig. Hindi pwedeng pag-ibig lang na season-season. Basahin natin ulit yung kanina. Sabi niya ganon, sa 30, ibigin ninyo ang Panginoon ninyong Diyos ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong kalakasan. Dahil alam ko kayo yung may usapan ni Lord tungkol dyan. Kaya ang ibabahagi ko na lang, yung pag-ibig ni Lord sa'yo. Amen. Amen? Alam ko, i-reason nila, hindi ko kayang i-show yung pag-ibig ko kasi hindi ko nakikita si Lord. Pero kapag yung pag-ibig ni Lord, yung nakita mo, imposibleng hindi mo siya mamahalin. Amen? Amen. Sabi ko nga, hindi kayo nagkamali ng pinuntahan. Amen. Nasa tamang lugar po kayo, kahit ganyan niyang katabi mo. Amen? Mahal po kayo ng Panginoon. Hindi po nagkataon o aksidente lang na naririto po kayo. Alam niyo kung bakit? Kasi may isang Diyos na nagmamahal sa'yo. Amen. Amen? Hindi lang mahal na mayroon lang panahon. Alam niyo po, unang puntos natin, okay? Reckless. Ano ba ibig sabihin ng reckless? Sino yung driver dito? Reckless means
means heedless of danger or the consequences of one's action. Rash, impetuous, careless, and thoughtless. Minsan ganyan yung pag-ibig ni Lord. Careless lang ka. Hindi niya iniisip kung ano ka. Kung ano yung nakaraan mo para hindi ka niya Amen. mahalin. Kahit na sino yung mababangga niya para lang mahabot ka, gagawin niya. Ganyan yung pag-ibig ni Lord. Minsan, reckless. Hindi niya iniisip na ano yung nakaraan mo. Ano yung buhay mo noon. Hindi sa kanya yun mahalaga. Ang mahalaga sa kanya, yung ikaw. Hindi ka man buo sa paningin ng iba. Sa paningin ng Panginoon, buong-buo ka. Amen. Amen. Huwag mong sasabihin, aksidente lang ako. Hello? Sabi nga sa Tagalog, walang pag-iingat, bara-bara, walang pakundangan, walang pinipili. Yan yung reckless love of God. Hindi ba? Minsan naramdaman nyo ba na halos talagang bumabangga na sa'yo si Lord, hindi mo lang pinapansin. Ilang beses ka nang minamahal ni Lord sa mga sitwasyon na akala mo walang Diyos. Yung iniisip mo, ang Diyos na kilala mo, tulog. Iniisip mo, sa gitna ng problema mo, nasaan ba talaga ang Diyos? Anong halaga ko ba para sa Kanya? Bakit hindi ko siya maramdaman? Hello? Amen. Maring, sabi dun sa word niya, ibigin mo ako ng buong kalakasan. Asan ba yung lakas natin ngayon para mahalin natin ang Panginoon? Alam ko, kayo ng Lord yung mayroong usapan dyan. Pero yung pagmamahal ni Lord, iniisip natin nung sitwasyon na walang-wala ako, Amen. durog na durog ako, nasaan ka ba, Lord? Tignan mo yung sarili mo ngayon. Bakit ka kaya naririto ngayon kung hindi ka mahal ni Lord? Yes. Magtatagumpay ka kaya dun sa mga pinagdaanan mo kung wala si Lord? Hello? Andito Amen. pa po ba yung iba? Amen. John 3:16, ito yung isa sa pinaka-reckless na pagmamahal ng Diyos sa'yo. Sabi niya gano'n, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganyang kanya kamahal. Hello, ramdamin mo yung puso mo. Ano ba yung tinitibok niya? Ha? Ano ba yung tinitibok ng puso natin ngayon? Hindi po ba? Real talk ba? Hindi pwedeng ang puso natin titibok lang kapag magpapasko na, kapag in love sa iba. Ay, kailangan walang iba. Dapat nag-iisa. Amen. Hello? Amen. Hindi merong pang isa. Okay? Reckless love of God. Sabihin natin, kailan ba, minsan natatanong ba natin sa sarili natin, kailan ba ako talaga unang minahal ng Panginoon? Naisip niyo po ba? Or iniisip niyo nung tinanggap niyo lang si Lord? Maaaring minahal lang yata ako ni Lord nung tinanggap ko siya bilang Panginoon at aking tagapagligtas. Amen. No, no, no. No, no, no. Sabi niya gano'n, no? Psalms 139 verse 13. Kailan tayo unang minahal ng Panginoon? Ikaw ang humulma sa aking pagkatao. Ikaw ang humulma sa aking sinapupunan ng aking ina. Nabutol. Amen? Amen. Ibig sabihin, nasa tiyan ka pa lang. On process ka pa lang. Mahal ka na ni Amen. Lord. Kaya hindi mo pwedeng sasabihin na, aksidente lang naman, nabuntis lang yung nanay ko, kaya ako nagkaganito. Hello? Maaaring yun yung consequence ng mga nagawang kasalanan nung nagluwal sa'yo, pero hindi ka aksidente. Amen. Amen? Huwag nating iisipin na, ayoko tong buhay ko na to. Hindi tayo pwede pumili ng nanay natin. Di ba? Amen. Wala kang choice. Maaaring iisipin mo, watak ang pamilya ko. Sa ibang babae ako nanggaling. Hello? Amen. Ilang taon na po ba kayo ngayon? Hindi ba pagmamahal ng Panginoon yan? Amen. Di ba? Iniisip natin.
Mahal ba talaga ako ni Lord? Minsan naiisip mo lang yung panahon na iniwang ka ng jowa mo. Lord, mahal mo ba ako? Paano mong mararamdamang mahal ka ni Lord? Yung jowa mo lang yung mahal mo. Eh nung iniwang ka, saan ka na? Saka ka lang babalik kay Lord. Hello? Amen. Sabi niya pa dito, ito pa yung isa sa mga reckless na pag-ibig ng Panginoon. Ano ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ang panig sa atin, sino ang laban sa atin? Amen. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang paghihirap ba? Pag naghirap ka ba, sasabihin mo, Lord, bakit binigyan mo ako ng buhay na ganito? Hindi mo naaalala na may mga dahilan, may mga bagay na pag naghirap ka, hindi mo mararanasan na maging yumaman. Dumadaan ka sa paghihirap dahil na kailangan mong magtagumpay. Wala pong nagtagumpay agad na hindi naghirap. Hello? Amen. Meron po bang sumugod sa laban, panalo agad, wala pa yung kalaban? Ano, default? Di ba? Ang nananalo lang ng gano'n yun sa default dahil hindi dumating yung kalaban. Amen. Pero kapag gusto mong magtagumpay, kinakailangan mo munang lumaban. Amen. Hello? Yes. Ang paghihirap ba? Ang kapighatian? Ito kapag kailan lang po, September 17, nawala yung mother ko. Ibig sabihin ba, pag nawalan ba tayo ng mahal sa buhay, ano na yung sinasabi natin kay Lord? Lord, hindi mo ba kami mahal? Ba't kinuha mo yung nanay? Hirap na siya. Sabi nga po, may panahon ng Yes. pagsilang at may panahon Yes. ng Amen. pag... Hello? Amen. Di po ba? Ang pag-uusig o ang gutom? Ito, imposible may mamatay sa gutom, lalo na pag Pilipino. Na-quarantine lang, feeling niya mamamatay na siya dahil nagugutom, hindi lang makalabas. Amen? Sabi niya, ang kahubaran o ang panganib o ang tabak. Hindi po ba? Marami ang binibigay sa atin ng Panginoon na pagkakataon para malaman natin na kung gaano niya tayo kamahal. Hello? Mahal ka ng Diyos, yung mukha mo parang hindi pa mahal. Bakit ganun? Kalakalahati siya, bro. Dahil sobrang laki. Sorry. Nilakihan ko kasi. Okay. Portrait po siya. Okay. Dapat landscape po. Amen. Amen. Palakpakan natin yung Panginoon. Amen. Naramdaman ba natin yung pagmamahal ng Panginoon? Amen. Minsan, igulita natin yung mga pagsubok na nadaanan natin sa buhay. Yes. Kung gaano ba kabuti ang Panginoon. Amen. Ako, sinare ko nung nakaraan yung college ako noon. Exam namin yun, nagmamadali ako, tapos wala ng bus. Sumakay po ako ng taxi. Actually, yung taxi, may nakasakay naman na. Kaya, first time kong sumakay ng taxi na pasahero ako. Kasi taxi driver yung tatay ko. Usual sa amin yung sumasakay ng taxi. Pero yung pasahero ako at iba yung driver, first time ko yun. Siyempre, lagi nasa isip ko nun, mahal pag taxi. Kasi nag-aaral pa lang ako nun. 30 pesos lang yung pamasahe ko. Pero sabi kong ganun, dahil malilate na ako, exam namin, sasakay ako, may kasabay naman. Eh, hilig ko pong matulog. Hindi ko alam, bumaba na po yung mga kasabay ko. Nung sinarado na yung pintuan, saka ako nagising. Tapos tuloy-tuloy yung andar, kaya lang hindi na dun sa pupuntahan namin. Eh, madaling araw pa lang po yun. Dinaan niya po, pinasok niya po sa subdivision na ginagawa pa lang. Diyan po sa Novaliches yung kung alam niyo, sa Lagro. Siyempre, kapag babae ka, kahit hindi ka maganda, hindi ka sexy, basta babae ka, ang tingin sa'yo, di ba? Para ang fried chicken. Amen. Ulam na. Di ba? Para ang lechon. Balik yun. Ang dami niyang sinasabi na hindi maganda. In other words, may plano siya sa akin. Amen. Yung time na yon, hindi pa ako ganito na ginagamit ng Panginoon. Hindi ko pa totally na may relasyon sa Panginoon. Amen. Nasa lumang ano pa ako doon, nasa lumang henerasyon. Ganon. Sabi ko ganon, Lord, kung kukunin mo, kung sana huwag naman yung wawarakin yung sarili ko, yung, alam mo yon, ando doon yung tapang ko, pero sabi ko ganon, Lord, huwag naman ako dito mamatay. Lord, alam mo yung panalangin na walang direksyon. Pero bakit ganon pinakinggan ako ni Lord? Yung panalangin na, Lord, gustatalon ba ako dito?
O makikipaglaban ba ako? Laban. O binigyan ako ng wisdom ni Lord. Alam niyo po, yung kadaldalan ko, ginamit ni Lord sa pakikipag-usap sa driver. Amen. Alam niyo yung ni-revise ko lang, yung isip niya, medyo kinalma ko yung sarili ko, hindi ko kailangan magwala. Ganun yung parang binigay na wisdom sa akin ni Lord. Kinausap ko siya. Sabi niya kasi, asawa niya na raw yung taxi. So, kailangan niya nang maaasawahin, ganun. Sabi ko, kuya, taxi driver din ang tatay ko. Ang dami kong inano sa kanya. Hanggang alam niyo yun, yung kumalma siya, although nakikipaglaban siya na, bibigyan kita ng pera. Ikaw, 20 old pa lang po ako nun eh. 21 years old ka, tapos ganun yung harassment na gagawin sa'yo. Paikot-ikot ka sa madilim na lugar, makikita mo yung bahay na hindi pa buo. Ano yung takot na mararamdaman mo? Alam mo yung puro pader lang na sarado. Hindi niya naman ako binaba sa taxi. Talagang umaandar kami talaga. Sabi ko, nung college ako, nung lagi ako nagbabaon, yung lanseta lang siya, hindi siya 29. Kasi sa recto po yung school ko nun. Pero hindi ko siya kayang gamitin. Wala akong lakas ng loob yung time na yon kung ano yung tapang ko nung sa plano ko, sa isip ko, kaya kita bugbugin, ganito. Pero nung nandoon ako sa time na yun, wala akong lakas. Maaaring yun yung way ni Lord. Kinausap ko siya, hanggang nakita ko, highway na, nagro pa rin kami. Nandoon lang kami, nag-inikot-ikot lang kami sa subdivision. Tapos sabi ko, Lord, yung napaka-reckless na pagmamahal ng Panginoon, hindi niya iniisip maayos ba yung panalangin niya? Ano ba yung hinihingi niya? Siyempre yung puso mo, natataranta ka na. Tapos pagbaba ko ng taxi, alam niyo, binaba niya po ako yung sa pinaka-crossing. Tapos merong traffic enforcer. Doon sa mismong crossing na ba ganyan, di ba? Nasa gitna po kami. Doon niya ako binaba. Pag sarado ko pa ng pintuan, sumabit yung kada ko, yung uniform ko kasi namin ang haba, parang pang madre na white and gray. Sumabit siya doon, tapos natanggal yung lock ng palda ko. Bubuksan mo naman siya, kasi umandar na siya eh. Maaga ganun niya na ako. Tapos sabi ng enforcer, ano nangyayari sa'yo? Kasi yung itsura ko siguro, namumutla ka na, iba na yung ano mo. Sabi ko, wala. Sabi ko gano'n, hindi ko masabi. Baka pagkaguluhan ng tao, mamatay pa siya doon or ano. Ganun yung nasa isip ko. Tapos tumawid po ako dun sa gilid, hindi ko alam kung dire-diretso yung sasakyan. Sabi ko, Lord, kung hindi siguro sa akin nangyari, hindi ko malalaman na tunay mo kaming iniingatan. Hindi lang po isang beses na nangyari sa akin. Sabi ko, yung pag-iingat mo sa buhay namin na sino mag-aakala kung may nangyari sa akin doon, hindi maniniwala yung nanay ko na nandun ako. Never po ako sumasakay ng taxi. Pero yung pasasalamat ko sa Lord, na ngayon nandito ako nakatayo sa inyo, kung may nangyari sa akin doon, imposibleng magagamit pa ako ng Panginoon. Amen? Kaya, isipin ninyo, ano ba yung ginawang kabutihan sa iyo ng Panginoon para hindi mo siya mahalin? Hello? Palakpakan natin yung Panginoon. Bagamat po, tol, points number 2 na po tayo. Forgive and to love. Forgive and to love. Bakit forgive and di forget? Pag forget, hihintayin mo pa ilang taon. Hintayin mo pang mag-birthday siya bago mo pa siya mapatawad. Ano bang panahon ang hinihintay natin para magpatawad? Pasko ba yan? Birthday ba yan? O hihintayin mo ikakasal na sa iba bago mo pa babalikan? Hello? May nakaka-relate mo ba? Sabi ka ng 1 Corinthians 13:2. Kung may kakayahan man ako na maghayag ng mensahe ng Diyos at may pangunawa sa lihim na katotohanan at lahat ng kaalaman, at kung mailipat ko man ang mga bundok sa laki ng aking pananampalataya, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Hindi ba? Tulad siya nung 500. Kahit ginagamit ka na, kahit ang dami mo ng achievement, ang daming mabibili sa'yo, pero pag wala kang pag-ibig, wala ka rin kabuluhan. Amen? Forgive. Ito yung isa sa mga bagay o sa
napakalaking challenge sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Mahirap humingi, 5 letter nga lang no? Sorry. Ang hirap pang sabihin. Mas madali kang magmura-mura ka I am kaysa yung magmahal ka. Hello? Amen. Kailan tayo kailangan magpatawad? Hindi ko po nailagay dyan eh. Sabi niya ganun, 7 times po ba na magpapatawad? Or 70 times 7. Yung magaling sa math. Sige. Pero bakit ganun karami? Ibig sabihin, walang katapusang Amen. Papatawad. pagpapatawad. Wala dapat yan numbers. Ililista mo pa ba yan? O, napatawad na kita nung nakaraan ha. Nung Pasko, pinatawad kita. Hello? Amen. Isipin natin, may mga bagay ba tayo na kailangang ipatawad? Maaaring iisipin ninyo, hindi mo kasi sitwasyon yung sitwasyon ko ngayon, kaya nasasabi mo, patawarin mo na. Mga kapatid, hindi mo kailangan na hawakan yung apoy para malaman mo na mapapasok ka. Hindi mo kailangang hawakan yung kaldero na nakasalang para malaman mo na mapapasok ka. Amen. Bakit? Kasi kahit makita mo lang yung nararanasan niya, halos masakit din sa'yo. Ramdam mo rin, kumbaga. Maaaring totoo, wala ako sa sitwasyon. Nung mga sitwasyon ninyo, kamusta ba ang relasyon natin sa pamilya natin? Ilang taon na ba na hindi mo mapatawad yung nanay mo, yung tatay mo, o yung mga kapatid mo? Maaaring ito yung time. Sabi nga po dun sa team natin eh. Don't wait for the season. Kung hihintayin mo pa siyang mag-birthday bago ka mag-sorry, o bago mo pa siya patawarin, baka last birthday niya na yon. Amen. Hello? Baka hinihintay mo pa yung Pasko, anong buwan pa lang po tayo ngayon. Dahil ang Pasko ay pagbibigay. Kamusta po ang relasyon yung mag-asawa? Baka nandito ka sa malayo, humihingi ka pa ng distansya. Hello? Naalala ko nung before tayo nag-anniversary. Nung ako po kasi yung gumawa ng mga bulaklak doon. Kinulang ng glue gun. Nang dahil sa glue gun, nakarating po ako ng Red Sea Mall. Malapit lang naman doon sa amin. Napunta po ako ng Jarir. Alam mo, sa Jarir, napakarami po palang Pilipino. Amen. Eh di, syempre, nag-usap-usap sila. Nung nakita nila, di ba, pag may customer, lalapit sila sa'yo. Eh di, kumbaga, nagdoon na ako, hindi nila namalayan. Naririnig ko na yung, hindi naman ako nagmarites. Narinig ko lang. Sabi ko, Lord, ba't mo ako nilalagay dito? Eh, mahilig po ako kasi yung mga papel na magaganda. Glue gun yung hinahanap ko eh. Sabi ko, tinuro na nung isa. Talagang binalikan ko yung mahilig ako mga notebook na ganyan. Pumunta ako doon. Tapos may 3 Pilipino yata yun, o 4, na nagsasadya sila. Hindi, sige, umuwi ka na lang sa asawa mo. Hindi, ganito, gagastos ka pa, gano'n. Di, syempre, kahit papano, bahagya nang narinig ko na yung sitwasyon niya. Tapos, iniwan na nila yung isang Pilipino. Tapos sabi niya sa akin, Ma'am, kamusta? Sabi niya gano'n. Alam niya, sinagot ko sa kanya, ikaw ang kamusta. Pakilamera, di ba? Sabi ko, ikaw ang kamusta. Sabi ko, alam niyo yung sagot niya sa akin na, ang bilis niya na sinabi sa akin, Ma'am, hindi okay. Kasi ganito yung sitwasyon ko. Tuloy-tuloy na siya na nagsabi. Talagang nireveal niya. Dahil ganun yung sitwasyon niya sa panahon na yun, durug na durug siya. Sabi ko, Lord, thank you din na naubusan ako ng glue gun. Hindi ko namalayan 2 oras na po kami. Na sinishare niya sa akin na yung asawa niya humihingi ng distansya. Sabi ko, nasagot ko una, sabi niya kasi, Ma'am, humihingi ng distansya yung asawa ko. Nasaan yung asawa mo? Nasa Pinas. Hindi pa ba sapat yung dagat at disyerto na distansya para sa inyong dalawa? Amen. Diba? Medyo kinakalma ko lang siya. Kinukuha ko lang yung loob niya. Sabi niya gano'n, ayun nga mami, ang layo na, tapos distansya pa. Sabi ko, anong sitwasyon ba? Sabi ko gano'n. Di talagang revelation, nag-share na ako sa kanya. Sabi niya gano'n,
Ma'am, kaka-anniversary lang namin ng February 14, nagpadala ko lahat-lahat. Reply sa akin, distansya. Ano yun? Di umiiyak na siya. Nag-file agad siya ng leave. Sabi niya, ma'am, sa 21, di ba, anniversary natin, di ba? Uuwi ako ng Pinas, kundi 21, 28. Sabi niya gano'n, ayokong masira yung pamilya namin. Sabi niya, 5 taon na kami nagsasama, pero yung hindi pa kami nun kasal. Nung nagpakasal sila, 4 na taon, di ba, 9. 9 years na silang nagsasama, meron silang 2 anak. Sabi niya gano'n, ma'am, kailangan umuwi talaga ako para ayusin ko yung sitwasyon na may nagsusumbong sa akin na meron na siyang iba, ganito. Siya ba walang narinig tungkol sa'yo? Yun ang sinabi ko sa kanya. Baka naman may narinig tungkol sa'yo na meron kang iba or ganito. Hindi ba wala talaga. Yung anak ko nagsusumbong meron siyang iba, ganito. Tapos hihingi siya sa akin ng distansya. Ang laki ng binastos ko dun sa regalo surprise ko sa kanya. Dahil anniversary nila, February 14. Sabi kong ganun sa kanya, handa ka ba? Madali, sabi niya, ma'am, may ticket na ako. Oo, madaling ihanda yung ticket pa uwi. Kamusta yung puso mo? Handa ka bang tanggapin yung sasabihin niya? Dahil yung season na yun, kumbaga sa lobong, alam mo yun yung batak na, konti na lang sa sabog. Puputok na. Sabi niya gano'n, hindi ko pababayaan na tiwanan ako ng asawa ko. Amen. Kahit sino yun ang gagawin. Amen. Ang tanong, handa ba yung puso mo tanggapin yung isasagot niya sa'yo? Kailangan pag-isipan mo, ikalma mo. Hindi lahat ng desisyon kailangan natin na ba banat ng banat. Amen. Diba? Naisip ko, 2 hours na pala ko dun. Sabi niya, ma'am, salamat. Pagtingin ko sa kanya, umiiyak siya. Sabi ko, hindi man kita kayang yakapin or ano kasi lalaki. Nag-pray kami. Sabi ko, ganito yung pakiramdam na nakakapagbahagi ka kahit ang hirap ng sitwasyon. Yung time, yung season, na durog yung puso mo, na meron kang makakausap na magbabahagi sa'yo ng tama. Na ibabahagi yung pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Nalaman ko, Christian din pala siya. Amen. Sabi Sabi kong ganon. Kaya siguro na, sabi ko, maaaring pinadala ko dito ni Lord para kahit papano na mabuksan yung isip mo, ganito, kasi yun ang sinasabi niya na nabuksan yung isip niya. Sabi ko, hanggat maaari, ipag-pray mo. Huwag kang magpadala sa, sa bugso ng damdamin. Di ba? Amen. Palakpakan natin yung Panginoon. Kaya yung susunod, forgiveness is the best form of love. Totoo ba? Kaya ba? Diba? Sabi nyo kanina, totoo. Oo. Kaya ba? It takes a strong person to say sorry. And even stronger person to forgive. Ayun pala yung sukatan minsan ng pagiging matapang is yung magpatawad ka. Amen? Amen. Kaya gusto ko bahagi sa inyo. Maaaring yung iba alam to. Ayan o, di ba? Nagre-react na agad siya. Amen. Alam niyo po, kapag ang isang pinili ng Panginoon bilang maglingkod, sabi ko nga, ang pagiging Kristiyano ayusan ng buhay. Amen. Mahirap? Yes. Walang madali. Babawasan yung lahat ng attitude mo? Mahirap. Amen. Pero sabi ng Panginoon, utos niya yan. Sabi niya, walang ibang dakila bukod dito, di ba? Sabi niya gano'n, forgiveness is the best form of love. It makes strong person. Pero paano ba makakalaya sa pagiging, asan na yung isa? Ito muna. 1 Corinthians 13:3. At kahit ipamigay ko man ang lahat ng aking ari-arian at ialay ko pati ang aking katawan upang sunugin, kung wala akong pag-ibig, wala pa rin akong mapapala. Wala ka pa rin palang kwenta. No? Kahit gaano ka kaganda, gaano ka kayaman, kung hindi ka marunong magpatawad, wala ka rin. Amen.
Forgive and to love. Forgive others not because they deserve forgiveness. Amen. Amen. But because you deserve this. Tuloy natin yung kanina. Amen. Maaaring yung iba, kilala ninyo yung mister ko. Amen? Amen. Yung mga 4 years ago. Kasama ko po dito yung brother husband ko at yung anak ko po. Dito ko po pinanganak. Yung time na umuwi kami ng Pinas, naiwan ko yung mister ko, although bumalik siya dito. Hindi sitwasyon or hindi batayan na pag nasa panambahan ka na o naglilingkod ka na, hindi ka nasasabakin ng kalaban. Amen. The more na naglilingkod ka sa Panginoon, the more na pagtutulungan ka ng kalaban. Amen. Kung tumatayo ka na sa pulpito, mas lalo kang magtaka pag wala kang kalaban. Bakit? Baka kakampi ka ng kalaban. Hello! Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi pa kayo nagtataka? Ginagamit ka na tapos wala kang problema? Aba, baka magkakampi na kayo. Hindi ba? Amen. Hallelujah. Sabi ko nga nun, Lord, uuwi ako kasi may tiwala ako sa asawa ko. Dumating yung time, 1 taon na kami doon ng anak ko, walang balita, anything na hindi maganda. Nagpapatuloy, ganun. One time, pinakita sa akin ni Lord, babae, maliit, ganito yung itsura, ganito. Okay, alam ko na. Kasi kapag nagme-message ako sa mga kapatiran dito, alam niyo, rin-reply sa akin, yung ang haba ng kamusta ko, tapos message sa akin, heart. Yan lang, ganun, may something. Hindi nila alam, the more na wala silang sinasabi, marami akong alam. Ganon kasakit na nagkaroon ng ibang babae yung asawa ko dito, nakilala sa panambahan. Ako yung nagkakayag sa inyo, hindi dahil gusto kong ipahiya yung sarili ko, hindi dahil gusto kong ipahiya yung asawa ko, kundi gusto kong makita ninyo kung papaano inaayos ng Panginoon. Amen? Alam mo, yung sitwasyon bilang isang mag-asawa, that time, mga 18 years na kaming kasal. Kasi ngayon, 23 years na kaming kasal. Tapos malalaman mo, alam mo yung masakit, durog ka, wala kang kakampi, yung iniisip mong mga tao na magpapaliwanag sa'yo, wala. Yung asawa mo, nagbuong buhay mo, pinagkatiwalaan, yun yung manloloko sa'yo. Bakit? Kasi tao pa rin yan. Amen. Hanggat nandito ka sa katawang lupa mo, Amen. magkakasala ka. Pero bakit ba tayo nagpapatuloy sa Panginoon? Kahit patuloy tayo nagkakasala, patuloy, paulit-ulit, pero bakit nananatili tayo? Isa yun sa pagmamahal ng Panginoon. Amen. Dahil once na tumalikod ka sa Panginoon, yan na rin yung dead end ng buhay. Amen. Huwag niyo pong kakalimutan. Magkasala man tayo. Buti pa nga yun, bro, kung dadaputin ka lang sa angkungan, malamig-lamig pa yun. Di ba? Malamig sa angkungan, may tubig. Kung hindi ka sa angkungan dadaputin, masusunog ka. Di ba? Kaya po, bilang isang patotoo sa inyo, sa akin niya na mismo maririnig, nangyari sa buhay namin yun. Amen. Ang hirap ng sitwasyon, bakit? Magkalayo kami. Hindi pa naman ako palatits. Hindi rin ako malambing. Kumain ka na. Alam mo naman yung kakain ka araw-araw. Alam mo naman. Di ba? Madalas yun eh. Nakaka-sweet feeling nila sweet yun. Kumain ka na ba? Anong oras ka umuwi? Yung ganon. Ako kasi, pag nagtiwala, okay. It's up to you. Kasi ako, yung tiwala mo, nasa akin yun eh. Yeah. Iba-iba tayo eh. Hanggat, sabi ko nga sa inyo, hanggat lamang ka, madali pong matukso dito. Amen. Kahit hindi ko ako yung asawa ko, matangkad, tall, dark, and handsome. Sabihin ko kay Kajeri yun. Matangkad po yung asawa ko. Masasabi mo yung Okay tall, yun, ah. dark, and handsome. May handsome man ang ugali. Sabi ko ganun, sa dami ng tao na pwedeng manakit sa akin, bakit ikaw pa? Diba? Ganun tayong tao magtiwala eh. Yung lahat ibibigay mo.
Pero bakit nangyayari yung gano'n? Maaaring sabi ko nga, kung hindi nangyari sa amin yun at lalo't hindi pa ako Kristiyano, bakbaan na. Sabi ko nga sa kanya noon, tinalingan ko siya. Sabi ko gano'n sa kanya, pag within 2 months, hindi ako dumating ng Saudi, pasalamat ka. Kasi nung umuwi po ako, may re-entry ako, hindi ko lang binalikan. Mahal ako ng amo ko, kaya yun yung kayabangan ko na subukan mo lang. Pag isang sabi ko lang, papadalan ako ng visa. Pero alam niyo kung bakit hindi niloob ni Lord? Amen. Baka makakapatay ka, makakasabunod ka, o gano'n, no pwede. Totoo, totoo. Tao, di ba? Amen. Amen. Sabi ko gano'n, bilang isang lingkod, hindi dapat yun ang makita sa akin. Amen. Sabi ko, parang nakakaya. Alam mo yung isip mo na naglalaro, hindi mo alam kung luka-luka ka na o ano. Yung nandoon ka sa sitwasyon na durog yung puso mo. Ang masakit pa, hindi ko pwedeng sabihin sa anak ko. Ayokong masira yung asawa ko sa mga anak ko. Ayokong masira yung asawa ko sa pamilya ko, sa magulang ko, kahit po sa side niya. Pero eto ngayon ako, hinahayag ko sa inyo. Amen. Alam niyo kung bakit? Kasi maraming pinalaya sa akin ng Panginoon. Amen. Na dumating yung time na, eto na, uuwi na, susunduin mo na. Kasi dumating sa akin yung time na, alam mo yon yung, sabi nga nila na, sa bibig ng isda, mahuhuli yung tinik ba o ano ba yung mahuhuli? Isda, di ba? Sabi gano'n, sa sarili rin yung bibig, gano'n. Alam niyo yung time na, nag-send sa akin ng message, nag-send sa akin ng picture. Tapos sasabihin, hindi makontento sa isa, meron pa siyang iba, ganon. Pero sa kanya lang galing. Yung message sa akin ng isang babae, ganon. Tatlo daw sila, ganito. Sabi ko din sa message, o di alam mo na, ngayon kadamay niyo ako yung asawa, ako yung sinasabungan. Sabi ko, saka niyo maaalalang may asawa, dahil meron pa palang iba. Sabi ko ganon. So, ang sitwasyon nun, yung bandang huli na, yung anak ko kasi yung nakabasa. Mama, magalit ka! Sabi niya, awayin mo kasi nakausap ko eh. Katulpo mo. Oh, sabi niya ganun, sino ngayon ang maganda? Sino ang mas sexy? Eh di ba may WhatsApp pa ako noon, dun sa Pinas. Ganun yung message sa akin. Banatan ko ng verse. Sabi ko, Lord, bigyan mo ko ng wisdom. Ikalma mo, grasya. Kalma mo. Sabi Kalma lang, ko. kalma. Sabi ko nun sa sarili ko, hindi pwedeng mabuhay ako ng ganito. Hindi ko pwedeng ikulong yung sarili ko sa ganitong sitwasyon. Yes. Hindi ko babawiin dahil aking ka, dahil kasal ka sa akin. Decision mo yan. Kung uuwi ka, salamat. Kung hindi, salamat. Alam niyo ginawa ko sa sarili ko? Dahil hindi ako, alam niyo po yung sitwasyon na gusto mong sumabog pero hindi pwede. Gusto mong magalit pero hindi pwede. Maririnig ng nanay mo, maririnig ng tatay mo. Hindi ka pwedeng mag-react. Amen. Yung punong-puno ka na pero hindi ka pwedeng mag-react. Yun yung sitwasyon ko ng time na yun. At bilang isa rin na pinangahawakan ko, lingkod ako ng Panginoon. Amen. Hindi pwedeng makita na ganito ang lingkod ng Panginoon. Sayang yung ilang puyat, yung mga exam namin, yung mga ganito namin, na tapos ganito lang sa isang iglap lang, sisirain ko yung sarili ko. Ganun yung pumapasok sa isip ko. Alam yung ginawa ko nun, patuloy ako na nag-aaral doon. Kahit ibang church yun eh. Pero Christian pa rin po sila. Ibang pangalan lang. Tuloy-tuloy ako kung kinakailangan ko mag-encounter ulit. Nag-encounter ako, nag-basic disciple ako ulit. Pasok ako lahat. Lahat ng prayer meeting, halos ayaw ko nang umuwi. Amen. Dinaluhan ko lahat. Pilit kong binuksan yung isip ko. Yes. Sabi ko ganun, pwede pala. Alam niyo yung ginawa sa akin ni Lord na parang binura yung galit sa puso mo, yung sama ng loob mo, yung puot na naramdaman mo para kang hinugasan ng Panginoon na, ano ba yung nangyari? Parang ganun na ginawa sa akin ng Lord. Pinaunawa niya sa akin. Minessage ko yung babae. Kasi siya naman nag-message sa akin eh. E di, nakakahiya naman kung hindi ko re-replyan, di ba? Sabi kong ganun, may pamilya ka rin. May anak ka rin. Sabi ko,
binigyan ako ng wisdom ni Lord, hindi ako nagsalita ng hindi maganda. Hindi ko itinataas yung sarili ko. Kasi hindi kayang gawin ng iba or ng... Kumbaga, kung wala ka sa Panginoon, hindi mo talaga magagawa na umalma ka sa ganung sitwasyon. Sabi kong ganun, pinaliwanag ko sa kanya. Siyempre, masaya sila dito, happy-happy, ganun-ganon. Sisend pa sa'yo yung video, go! Sabi nga na, may sumabog na balita, magpapatulpo daw ako, ganun-ganon. Mamamasahe pa ako, pupunta ako doon, eh, ginusto nyo yan? Oh, di ba? Sabi ko ganun. Sabi nga ng anak ko, si mama parang wala na sa ayos, sabi ng anak ko. Kasi yung isa kong anak na nakabasa, sabi niya, ma, okay ka lang ba? Maaaring sa panlabas, okay ako. Pero yung puso natin, alam niyo kung sino lang yung nagko-comfort. Amen. Si Lord lang yung higit na magko-comfort sa'yo sa sitwasyon na basag na basag ka. Amen. Minsan, kailangan mo talagang mabasag. Kailangan mo talagang madurog para malaman kung tunay Amen. yung nararamdaman mo para sa Panginoon. Hindi mo mararanasan na hindi mo mararanasan na umunawa kapag hindi mo naranasan yung mawasak. Maaaring hindi natin kailangan na mangyari sa atin yon. Kaya nga sabi ko, madalas sinishare ko to, pumunta tayo dito para sa pamilya natin. Amen. Sino yung tinatid ng airport ng pamilya? Halos buong barangay, di ba, hinahatid pa tayo. Amen. Huwag na huwag natin kakalimutan yung moment na yun. Yes. Hindi tayo pumunta tayo dito para sa pamilya natin, para umunlad yung buhay natin, hindi para magkaroon ng ibang pamilya rito. Magkaiba po yun. Amen. Sabi ko nga, sorry kung hindi maganda yung word, pero pag-ibig, sabi nga mahirap maging loyal. Iilan na lang siguro, sana all, di ba? Sabi nila, wala na all. Wala na po. Maaaring sa pag-ibig, talagang mahirap nang makahanap. Pero yung loyal na puso ng Panginoon para sa'yo, nananatili yan para sa'yo. Hindi yan maagaw ng iba. Amen. Kailangan mo lang magdesisyon. Maaaring mahirap, masakit, mahapdi. Sabi ko nga yung pagpapatawad, pwede mo siyang maikumpara sa sakit na mayroon kang tinik sa dibdib. Pataasin natin hanggang lalamunan lang dahil hindi bumaba. Mayroon kang tinik sa lalamunan. Hindi ka makalulok. Hindi ka makakain. Hindi po ba? Maikukumpara mo siya sa sakit ng ngipin. Sino yung naranasan sumakit ang ngipin? Amen. Amen. Di ba kahit ang macho, kahit punong-puno ng tattoo yan, pag sumakit ang ngipin yan, iiyak yan. Talaga. Sabi kong ganun, yan ang isa sa pinakamasakit. Amen. Ganun yung hindi nagpapatawad. O gusto nyong maranasan yung na-ingrown kayo? Yung hindi nabunot na yung ingrown, alam niyo yung kahit hindi yung lalaki, kahit aling daliri, Masakit sa pag nabaga at nagnana, anong nangyayari? Kapag may diabetes pa yan, putol. Walang pinaiba yan sa hindi pagpapatawad. Amen. Ganun kasakit. Pero alam niyo yung ginhawa? Kapag binunot mo yung ugat ng ingrown, mawawala yung nana. Kahit mabangga yan, pag tunay na pagpapatawad yan, mabangga yan, masahagi yan, hindi na yan aaray. Kita nyo naman, umaray ba ako? Diba? Umpisa lang, pagka, alam niyo yung sugat, dahil BHW ako nung umuwi ako ng Pilipinas. Pag naglinis ka ng sugat, yung nagnanak-nak, alam mo yun, hindi mo pa halos hinahawakan, hindi mo pa halos dinadampi, umaaray na po yan. Bakit? Kasi punong-punong siya ng nana. Kaya pag nasagi yan, o nabanggayan, nakanto yan, luluha't luluha ka, napakasakit. Hanggat hindi yan naghihilom ng tama, ganyan lang lagi yung mararamdaman mo. Isipin nyo, apektado yung trabaho nyo. Tama o tama? Pag may kasalanan ka na nagawa, or meron kang hindi na ipatawad, manhid ka na lang pag hindi mo pa yun naranasan. Yung marinig mo lang yung pangalan, kumukulo na yung dugo mo. Makita mo lang yung anino, parang sasabog ka na.
Bakit? Kasi hindi ka pa naghihilom. Huwag nating hintayin ng Pasko, bagong taon, o magpantay yung paa Yes. bago tayo magpatawad. Amen. Hindi natin kailangan ng kung ano pang panahon. Hindi natin kailangan ng kung ano pang okasyon para magpatawad. Ang kailangan natin pangunawa. Isama natin lagi si Lord. Amen. Amen. Mahirap magpatawad, lalo na kung ikaw lang. Sa palagay nyo, kaya kong magpatawad na ganun lang? Pinanghawakan ko yung salita ng Panginoon. Amen. Amen. Ginamit ko yung mga pinagpuyatan, pinagpasukan namin noon, na ang hirap, amen. Biruin mo, magtatrabaho ka, tapos mag-aaral ka pa. Tapos, babalik ka, kahit walang day off, minsan tatakas ka para lang makapasok ka. Tapos masasayang lang ng ganun. Patuloy tayo bilang encourage. Amen. Magpatuloy tayo na yumakap sa Panginoon. Yes. Amen. Minsan, mararanasan natin yung durog na durog yung puso mo na walang nakakaunawa sa'yo. Yung basag yung puso mo, sugat na sugat, wala pa rin nakakaintindi sa'yo. Walang pumapansin sa'yo. Minsan po ang piso ganon. Yung piso ganon. Hindi na siya pinapansin kasi wala siyang halaga. Minsan tinatapak-tapakan na lang. Pag minalas-malas ka pa, ipapang-abuloy ka na lang. Pero bakit minsan kailangan mo pa rin siya? Kasi hindi mabubuo yung 100 hanggat wala yung isa. Amen. Kailangan ikaw yung bumuo. Yes. Amen. Maaaring marami sila, nag-iisa ka lang. So what? Andiyan si Lord. Yes. Amen. Mahirap. Masakit. Kapag mo yun eh. Pero bakit kailangan mong magpatawad? Mas masarap po kasi na pag tinanong ka ng Lord, wala kang dalahin. Yes. At saka isa po yan talaga sa way. Di ba? Nakalimutan ko yung verse na kung mag-aalay ka sa Panginoon at kagalit mo yung kapatid mo, Yes. sabi niya gano'n, iwan mo muna. Puntahan mo yung kapatid mo, makipagkasundo ka muna. Amen. Maaaring hindi literal na kapatid, maaaring kaibigan. Minsan yung kaibigan na pinagkatiwalaan mo, yun pa yung nanloko sa'yo. Yun yung nang-agaw sa'yo. Bakit kailangan na? Pero kinakailangan nating magpatawad. Kapatid, kung ano man yung sakit na nararamdaman mo sa ngayon, papawiin at papawiin Amen. yan. Lilipas, sabi nga, pero hindi ako sang-ayon doon yung sabi niya, yung time, yung ilang taon din yan, ilang oras din, lilipas din yan. Sabi niya, yung tagal, maghihilom din yan. Hindi mo kailangan humaba ng panahon para Yes, magpatawad. Tatay mo, bagamat malayo tayo, marami pong paraan para makipag-usap sa kanila. Kapatid, lalo na hindi lang tayo basta nakakilala sa Panginoon, kundi meron tayong relasyon sa Amen. Panginoon. Amen. Lagi nating isaisip, bakit ba tayo balik ng balik sa sector C? Amen. Hindi dahil masarap lang yung pagkain nila dito. Hindi dahil ka-vibes nyo lang sila. Yes. Kundi yung Panginoong Diyos na patuloy kang minamahal na di mo alam ba, hindi kompleto yung Friday mo pag wala ka rin. Kahit pulat ka, kahit pagod ka, pero kailangan mong bumalik. Iba yung ibinibigay sa atin ng pagkain ng Panginoon. Amen. Hindi siya nakakasawa. Maaaring narinig nyo na, pero laging bago yung salita ng Panginoon. Yes. Amen? Amen. Palakpakan natin yung Panginoon. Amen. Forgiveness is the best form of love. Ito na yung kanina. Amen. Forgive and to love. 1 Corinthians na natin. Ito na tayo. Forgive others not because they deserve forgiveness, but because you deserve peace. Yun yung natanggap ko. Nung nagpatawad ako. Hindi ko gusto na mapahiya ako dito. Sinong gusto dito mag-testimony na niloko ko, gano'n, na wala yung Panginoon sa puso mo, na totoo yung sasabihin mo. Mahirap po na magpatotoo na hindi siya totoo. Alam niyo, tinexting ko nga yung sarili ko eh. Natatawa si sister. Hindi ko pa naman po talaga nakikita yun. Sabi ko, di pagpasok ko ng church, di po kasi ako. Sabi ko gano'n, ay, alam niya naman ako.
Pagpasok ko, doon ako sa may kusina pumupunta kasi magkakape, di ba? Usual naman yun. Pag gano'n nung isa, hindi ko alam bakit may parang, hindi ko alam kung saan ko siya nakita. Sabi, sa isip ko, kasi hindi ko makilala. Okay, alam ko na, sabi ko gano'n. Sa isip ko lang. Pero naghaya ko, nag-good morning ako sa lado. Sabihin na natin, hindi sila kalmado. Natataranta po sila na baka may anong mangyari, gano'n. Sabi niya, Ate Grace, andiyan kasi ganito. Nag-i-intro pa lang siya, sabi ko, nakita ko na siya. Anong reaction? Yung alam mo, yung hinihintay nila, yung usual na nangyayari sa buhay ng isang tao. Sabi ko, kalma. Hindi na mangyayari yung gano'n. Amen. Sabi ko gano'n. Kasi hindi dahil, pero sabi ko nga, pinesting ko, akala ko ayun na. Sabi, tingin sila ng tingin sa akin. Sabi ko, anong meron? Umayos nga kayo, kakang gano'n. Ate Grace, gano'n sila ng gano'n. Alam niyo po, nung giving na, kasi alam mo yun, yung hindi mapakali, tayo pang wala na yung nararamdaman. Amen. Tumayo po ako, sinalubong ko po siya. Diba? Amen. Yan na. Kumbaga, sa ingron, yung magaling na pala, magaling na, sarado na yung kumbaga, tinesting mo ng alam niyo po yung reaction ng mga kapatiran na alam, talagang nakatingin sila sa akin. Alam niyo yung parang gusto nila akong hawakan, Ate Grace, tumigil ka. Yung iniisip nila may gagawin ako, gano'n. Ako pa yung sabi ko gano'n. Siguro kasi ang laki ko. Sabi ko, Lord, thank you. Lord, salamat. Amen. Kasi doon ko napatunayan na talagang walang ititira si Lord Yes. na ikakasakit mo. Promise, sabi ko nga, Kuya, kahit pagharapin po Amen. kami, kasi sinabi niya po kina pastor na gusto niya personal. Bagamat humingi na po siya noon na sa Pinas pa ako, humingi po siya ng patawad, gano'n. Sabi niya gano'n kay pastor, gusto ko po siyang makaharap na personal po akong hihingi ng tawad, gano'n. Sabi ko, wala pong problema sa akin. Ayokong maging dahilan ako na hindi ka dadalo Amen. ng dahil lang sa akin. Yes. Ayokong mapalayo ka sa panambahan, sa paglilingkod ng dahil lang sa akin. Sabi ko gano'n. Sabi ko, Lord, salamat. Kasi mahirap sa isang babae na gano'n ang nangyari. Hindi nga lang basta babae. Kasal ka, legal ka, ikaw yung nagkaganon, tapos ikaw rin yung magpapatawad. Amen, masakit. Pero gaano mang kasakit, gaano mang kahirap yung pinagdaanan ko, praise God, binawi niya yun lahat. Dinopli niya yun. Amen. Sabi ko, Lord, salamat kasi hindi mo hinayaan na masira yung pamilya. Amen. Ako lang yung nagsakripisyo, feelings ko lang yung nagsakripisyo. Yeah. Pero nakita ko yung bunga nung ginawa ko na yon na dinesisyonan ko yon. Nakita ko yung relasyon ko ngayon sa pamilya ko, sa asawa ko. Ito ang matindi. Andito ko sa harapan. Amen. Amen. Alam niyo po yung pagbalik ko dito, hindi basta-basta. Na talaga naman sobrang amazing. Talagang reckless na pag-ibig ng Lord. Amen. Pag sabi lang ng kapatid ko sa akin, gusto mong bumalik ng Saudi. Never kong naalala yung nangyari. Never kong naging reason na, baka makita ko yun, ganun-ganun. Sabi ko, mas inalala ko pa, tatanggapin kaya ako sa simbahan? Gagamitin pa kaya ako? Amen. Kaya sabi ko, teka lang, bakit? Kung kailangan kong mag-aral ulit, mag-aaral ako ulit. Gusto kong gamitin ako ulit. Amen. Hindi dahilan kung ano yung pinanggalingan mo. Hindi dahilan kung ano yung dadaanan mo. Ang mahalaga kung papaano mo babalikan ng Panginoon. Yes. Hindi tumitingin si Lord sa nakaraan. Tandaan niyo po yan. Amen. Bawat isa sa atin may nakaraan. Amen. Kanya-kanyang season lang yan. Amen. Pero wag mong hintayin na lahat na lang ng season, dadaanan mo, pero hindi ka pa nakakahakbang. Hindi pwede yun. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya alam ko meron pa yun. Nawala. Ayun. Mayroon pa yan isa. Yan. Ayan. Oo, yan. Yan. Doon kasi wala. Okay, dito na lang.
Corinto 13:8. May katapusan ang pagpapahayag ng mensahe ng Diyos at pagsasalita sa iba't ibang wika na hindi natututunan, ganun din ang pagpapahayag ng kaalaman tungkol sa Diyos. Hindi po ba? Sabi niya ganun. Etong ginagawa natin may katapusan. Hello? Amen. Etong pagpapahayag ng salita ng Panginoon may katapusan. Kaya hindi sa lahat ng panahon maririnig niyo po ito ulit. Amen. Kaya, huwag niyo lang basta itatanim ko sa puso ko, itatanim ko sa isip ko. Huwag po. Kundi ipamuhay po natin. Amen. Hakbangan Yes. natin. Yes. Kakayanin mo yan kasi kinaya ko at kasama ko ang Panginoon. Amen? Amen. Alam ko karugtong po yan. Kaalaman tungkol sa Diyos, ngunit ang pag-ibig ay walang hangganan. Ayun pala yun. Kung yung ginagawa natin na to, ang kabuluhan po niyan ay ang tunay na kabuluhan o ang tunay na kahalagahan niyan, yung maisapamuhay mo po siya. Hindi lang yung narinig mo siya dito, pasok dito, labas dito. Pagpasok niyo dito, lalabas kayo, as is pa rin kayo. Maranasan natin yung tunay na pag-ibig ng Panginoon na ibabahagi natin sa ibang tao. Amen? Amen. Sumainyo ang pag-ibig, biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Jesus. All glory and the honor. Ang dami ko yata na isama. Okay. Amen. Palakpakan natin siya. Hallelujah. Amen. Awit muna tayo sa Panginoon. Sabay na natin yung closing prayer.